mag-adjust for the good. Ayan, for the good. Gawa natin dito. Ayan, nag-explain na si Plantita Joy. Pero mas maigi po kasi yung ini-explain ko, kinukwento ko, ano ba yung reason? Bakit ko i-adjust yung garden? Hello mga plantita. Kumusta po kayo? Good morning po sa inyo. Ayan, bali ngayon po ay iniisip ko po, syempre po ay nagbago po tayo ng ayos doon. At syempre yung mga inalis po nating mga orchids ay syempre isipin ko naman po kung saan ba naman accurate na ilipat yon dito sa aking garden. Yun na yung pinag-iisipan ko. Siyempre po, batid naman natin mga plantita na yung mga halaman ay may buhay. So talagang hindi pwedeng hindi natin ito i-adjust. Hindi natin sila pansinin. Talagang lalo dito sa aking garden ay mga direct ground, talagang makikita nyo talaga yung nagiging wild na sila, talagang yumayabong. Not all the plants, pero may mga plants talagang hindi naman ganun kayabong. Literal na nagiging mga mayabong yung mga plants ay lalo itong mga tropical plants, especially po itong crouton. Kaya sabi ko nga yan, talagang totoo talaga na yung paghahalaman talaga. Isang malaking responsibilidad. Kasi nga po, hindi pwedeng hayaan na lang natin sila. Kung gusto natin ng maaliwalas, magandang garden, kailangan talaga ng lakas, attention, ng oras ng panahon para sa kanila din. Talagang hindi pwedeng didmahin. Kasi yung nangyari dito sa aking garden, parang hinayaan ko na lang sila, ayun, puro lang walis-walis, linis-linis, pero hindi ko sila kinakat. Na-enjoy ko naman at nakita ko naman yung beauty nila, kung gaano sila kalaki, pag malaki na. Pero alam natin, in other side, talagang lalabas na parang masikip na yung dating, masikip, ayun, crowded na nga yung dating. Kaya no choice, para mas lalo pang ma-enhance at new vibes, panibagong ano naman, view sa garden ay kailangan talaga ng i-adjust. Ayan. Pero syempre, ang dami ko na sigurong nasabi. At syempre, dahil naalis nga doon yung mga drip food, kaya kailangan ko naman mag-adjust for the good. Ayan, for the good. Pero ayan, bago ko po ipagpatuloy ito, ayan, welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. Ayan, MJ Nagrampa channel. Ayan, nakakangiti na tayo. Sobrang tala ako na-depress sa lahat-lahat. Pero ngayon okay na, kaya ang sarap lang din ulit mag-vlog pag okay ka. Ayan. Ayan, welcome back ulit na dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Tara po, samahan nyo akong mag-ayos po ulit ng aking garden. Ayan mga plantita. Kung makikita nyo ay ganyan na. Kayabong. Ayan, katataas yung mga plants at makikita nyo po na sumikip yung space. At eto, kailangan kong mag-adjust po dito. Ayan yung itsura niya. Kailangan i-adjust po talaga. At eto namang fern na ito, na tumubo lang po dito, hindi ko po ito itinanim. Tumubo po talaga ito dito. At nagkataon pa yung tubo talaga nila. Magkatapatan pa po talaga. Tingnan ko kung kailangan ba siyang alisin or hayaan ko na lang po. Ayan. Ito rin pinag-iisipan ko rin kung alisin ko na siya lahat. Pero pag inalis ko po kasi ito, parang wala nang boundary doon sa pinakalikod na kung saan yung likod ay tambakan ng mga bagay-bagay. Ayan, tinatambakan ng mga kung kahoy, yung mga gamit, yung mga kaplastikan, yung mga hindi na nagagamit, yung mga bottle ng kung ano-anong mga bottle. Ayan. Iniisip ko din na ayan, titingnan ko po kung ano yung mas makakabuti, mas maigi kung alisin ito or hindi. Pero parang ito, iniisip kong burahin na ito, i-clean ito, alisan na itong circle dito. At alisin din yung ibang mga plants. At iniisip ko din yung drip food doon sa kabila. Iniisip ko din po kung i-adjust ko ito. Kasi tulad nga po nito, palibasa po yung mga napagdikitan po ng ito pong bromeliad na pula, itong red ball, ayan, ay yung kahoy po ng berries. So, yung kahoy po na yung tulad nito ay hindi po siya matibay. Marupok lang yung kahoy niya. Tulad nga po nito ay natumba na. Ayan, bulok na. Masyadong against the light. Ayan, bulok na po.
So, kailangan na po talagang i-adjust. Kasi ayan po, inanay na siya. Inanay. Kaya natumba na. At iniisip ko po na kung ito ay i-adjust ko. I-adjust siya. Kasi kung aalisin ko po yun. At ito namang plants na ito. Itong halaman na ito. Ayan. Gusto ko na rin sana siyang alisin. Pero sobra akong nanghinayang. Binawasan ko na lang din po ng sanga. Kasi talagang humarang na naman siya dito. Pati ito, binawasan ko rin ng sanga. Kasi nagkakalapit na silang dalawa. Sobra naman po talaga ng sabi ka, nakakasugyat na ning mata pag-agi. Ayan, mataas naman na. Mataas na yung mga plants. Pinag-iisipan ko po kung ano ang mas maigi. Siguro magbawas or alisin. Titingnan ko po kung ano ang mas makakaigi. Ito may naiisip na ako nitong dapat gawin dito. Inaantay ko lang na may mga inaantay lang po akong space na kailangan ay may paglilipatan talaga nito. Kasi pag naalis po ito dito, luluwag, medyo luluwag kasi doon ko pabubwiluhin, ayan, pabubwiluhin yung mga orchids, yung driftwood dyan sa bahagi na yan. Kaya ayan, tingnan ko po kung ano yung magagawa ko. Kasi sabi ko nga doon sa asawa ko, baka pag uwi niya ay ipagiba na yung kubo kasi hindi naman nagagamit. Sobra nang lala na. Giba na yung mga upuan, yung mga dingding ay giba na din. At yung bubong niya ay talagang butas na. Sabi ko, useless na yan, ipagiba na yan. At parang doon ko naiisip, mga plantito-plantitang, pagsamasamahin ang lahat ng klase ng driftwood. Kaya nga, marami akong iniisip na adjustment dito sa aking garden. Kaya, sabi ko nga po yan, wala pa ako sa 1-8% kung iisipin sa pag-aayos dito sa aking garden. Ayan, may nag-comment doon sa aking vlog na mas maigi at mas maganda raw kung may bakod. Yes po, tama naman si sir. Mas maganda nga po kung mayroong bakod na maayos dito sa aking bakuran. Pinag-iisipan na po, hindi lang po agad-agad magawa kasi talagang natuon yung atensyon, yung lahat-lahat ng kita ng asawa ko, yung budget sa pag-aaral nila, sa allowance nila. Kaya ayan, pagtapos na si Biboy, pag nakatapos na si Biboy, kasi graduating naman na si Biboy, ay baka makaipon na rin pambili. Kahit pambili po lang ng cyclone wire. Ayan, kasi yun yung kasi kung kawayan din po kasi yung bibilhin ay hindi umaabot ng 1 year. Ayan, isang dekada mahigit na kung puro kawayan. Tapos pag inanay, nagbagyo, mabilis mabulok. Sabi ko, ang mahal na din pati ng kawayan at saka yung mga taldok na gagamitin. Kaya parang sabi ko, hindi makakatipid na. Kaya sabi ko sa asawa ko, bumili na lang tayo ng cyclone wire. Ayun, cyclone wire po. Para ayan, maibakod sa bahagi na yun doon. Para yung mga halaman ay secure at mas maganda. Ayan. Kaya ayan, ito yung magiging project ko. Ito nga po, gusto ko talaga itong alisin. Hindi ko sinampay ako. Gusto ko talaga itong alisin kasi gusto ko mas maayos, mas maliwanag. Ililipat ko po ito. Kailangan lang magantay lang akong tag-ulan para hindi mamatay. Bubuwalin ko ito. Itong lahat na itong kruto na ito dito. Bubuwalin ko at igagawa kong boundary doon sa may side sa may kubo. Pag may bakod na lang po. Nakailang trim na ako nito. Ayan, makapal na naman po. Kailangan nito pag mga ganitong halaman ay mga pang bakod. Kung okay lang po kung iktarya yung lawak ng lupain natin kahit hindi natin sila i-trim. Pag ganito lang naman na mga maliit lang naman yung space ay kailangan ay yung halaman hindi ganito. Lalaki pa ito ng lalaki dito. At saka request din po talaga ng mga ko, sabi niya, sabi ng mga anak ko, bawasan mo na yung halaman mo, parang awa mo na. Sabi ko, parang kasalanan ko pa kasi sabi nila, masyado ng nakakasagabal daw pag dadaan, nakakabasa pag tagulan, kung ano-anong nila. Tapos may point naman, kaya ayan, tingnan po natin kung ano magagawa natin dito. Ayan, nag-explain na si Plantita Joy. Pero mas maigi po kasi yung ini-explain ko, kinukwento ko, ano ba yung reason? Bakit ko i-adjust yung garden? Para naman po sa mga viewers ko na andyan talaga, kaya pala ganito pala yung rason, ba't in-adjust ni Plantita Joy, ba't binago ni Plantita Joy. Kasi kung makikita nyo po talaga sa laki na ng mga halaman, crowded na pong tingnan. Ayan, napaka-crowded na. At totoo, malilim. May lilim. Pero sa sobra ng dikit-dikit at magkakatabi-tabi ng ganyan,
parang hindi na masyado makahinga. Kailangan mas malinis din at buwelo din sa ibaba. Siyempre para kung may mga maligaw-ligaw na mga, alam nyo na po, ay makikita po natin agad. Kasi siyempre sa parts na yan doon ay mga mga nyugan. Hindi naman po siguro imposible kung may mapadaan dito na yung mahaba. Alam nyo na po yung tinutukoy ko. Kaya at least kailangan clear at malinis. Lumaki na kasi talaga sila. Tulad nito, napakaliit lang yan eh. O ngayon, ayan, mataas na, lumaki na yung butterfly, yung butterfly tree. Ayan, mataas na din dito. Kaya ito yung ating magiging project po ngayon. Kaya ayan na po muna at ipapakita ko na lang po sa inyo habang ginagawa or after na pong magawa na okay na po. Ayan, yung space at kailangang ayusin. Iba yung mga nangyari, mga plantito-plantita dito sa aking ginagawang rehabilitation, maybe ganon. Kasi talagang yung garden ko ay kailangang ayusin, i-adjust. Ayan, madaling sabi ay yung adjustment. Pero yung sinasabi ko sa inyong dito yung magiging kalagayan ng mga orchids ay eto na muna yung nilagay ko kasi ito yung gusto ng asawa ko. Sabi niya, wag mong basta-basta lalagay dito daw yung mga orchids kasi nga po 'di ba ihuhukay ko na naman yon at idadayri ko sa ground. Sabi ng asawa ko, mas maigi na pag ay isemento na lang daw po yung baba nung kahoy yung napagdikitan ng orchids at medyo mababa lang para kung masama daw yung panahon ay mas madali kung maitumba. Kumpara doon sa talaga sa lupa nakabaon, pahirapan pa doon sa
tanggal. Tama naman, kaya pang samantala, ito, yung mga plano kong nasa isip ko ay iba ang nangyari. Siguro ito yung gusto ni God na gawin ko, kasi siya naman yung nagdidikta at nagbibigay ng signs sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. At eto nga po, dito na siya nakapwesto. At di ba po, nung bago, pinakita ko matataas yung mga Hawaiian tea plant dyan. Sabi ko kung alisin ko or putulan ko lang. Ang ginawa ko po ay pinutulan ko lang para talagang yung maliwanag ang dating. Hindi ko naman kasi siya pwedeng as in tanggalin kasi doon pa nakalagay yung ibang mga plants na hindi ko pa nasisitil. Yung mga inaalis ko muna mga plants dito sa dito ay doon talaga nakatambak. Lahat sa likod ay alam naman natin na tambakan niya ng mga bagay-bagay na ayan. Kaya eto, ngayon, syempre po, ngayon ay umuulan, tumigil lang po kasi may bagyo. Ayan, signal number 1 ang Bicol, kasama na doon po yung Camarines Sur. Ngayon po, ito mga bato na pinagtatanggal ko lang dito nung mag-landscape ako, ayan, inilagay ko na lang din po, pinurmahan ko na lang, pinaikot ko na lang dyan. Ito po talaga, ayan, talagang apod sa Bicol, pigtangilan ko po kaining yung malalaking bato, talagang hinarangan ko. Kasi ayoko po yung upuan na tinatanggal-tanggal, yung i-adjust ang upuan. Sabi ko, hindi naman tayo matatangkad. Naka-ano na talaga yan, yung distance niya ay naka-ano na yan, permanent. Ayoko yung imumove pa kasi nasisira yung ayos, grabe. Pero yan po talaga yung gusto ko, yung kaya sabi ko sa mga anak ko, ito, hindi nyo na ito matatanggal ngayon, na iurong-urong nyo. Kasi masisira yung mga bato, kaya ayan, dinaganan ko, ayan, dinaganan, or tinangilan. Dinaganan ko sa mga paikot nitong upuan, itong rubber garden set. At eto, kasi po ang purpose pa nito ay para hindi siya maputik. Kasi alam naman po natin, ayan, lupa, pag umulan, pag tinapakan ay malagkit, maputik. So, ngayon po, ayan, lagyan ko ng bato. At ito pong mga white stone, naisip ko naman, so, yung tinanggal po yan doon, yung white stone, yung parang may yung nakalagay dyan, yung mga design ko yan doon dati. Ayan, alam niya ng mga viewers ko, yung parang may paganon sa pahaba, sa may front ng mga driftwood na orchids. Inalis ko na tong mga white stone. Sabi ko, sayang naman kung naka-stack lang sa gilid. Hinugasan ko lang, hindi ka naman po yan klinurin. Hinugasan ko lang, ayan. Parang nakaganda dyan. Ayan. Nagdagdag siya ng apil. At itong upuan, sabi ko pag may pera na ay pinturahan para magmukhang bago at maiwasan na rin yung pagkalawang ng mga pako. Kasi ang makakasira nito, kung yung pako po ay kinalawang, talagang matatanggal po yan. Kaya, siguro 2021 po ba ito nabili ko? Ayan, parang 2021, ayan, parang magti 3 years na po ito. Ayan. Kaya kung hindi po 2021, 2022, dyan sa dalawa po na yan. Kaya medyo matagal-tagal na din po. Siyempre po, ulan-init din ang itong upuan. Ayan, uulan na naiinitan. Tapos ayan, layo-layo po ako. Ayan. Yan na po yung naging naging talaga siyang maliwanag. Hindi pa siya actually yung tapos na tapos. Kasi mayroon pa akong mga dapat i-adjust. Pero ayan na muna. Tapos, ayan nga po tulad nun mga orchids na orchids. Itong bromeliad po na fireball, ayun. Hindi ko po siya naayos kasi umuulan nga po. Huminto lang yung ulan ngayon kaya nagpadali-dali na naman ako. Ayan, medyo mabilisan na lang ito. Tapos ayan nga, nakalagay pa dyan yung iba. Hindi ko pa rin naayos. Kasi po ay masama yung panahon, hindi na inaabot ng oras ko. Halos po, nagsimula ako nitong garden ko last week, Webes. At ngayon po ay Saturday, halos 10 days na po, kung hindi ako nagkakamali. Sobrang tagal po, sobrang hirap. Talagang yung effort, yung sipag, talagang hindi biro. Tapos ayan nga po, dito po tayo mapunta sa part na ito. Nakita nyo naman po last time, yung ayos dito ay sobrang colorful ng mga crouton. Pero dahil sa direct ground sila, masyado sila nang nakakaharang. Ayun nga po yung mga bato, hindi ko pa naalis dyan, hindi ko pa nabubuhat kagabi kasi nakatapos na ako kahapon ng Friday ay gabing-gabi na.
gabi na, ayan, alas 7 pa nga, nag-aayos pa ako nito. Ngayon po kasi, pagtapos ko po tumigil po muna ako ng mga 4:50, mga ganun, mga 4, ganun, mag quarter to 5, tumigil po muna ako kasi every Friday, pumupunta ako ng Hinulid. Ayan, Hinulid sa San Jose, yun sa ibang bayan, sa San Jose Camsur. Ngayon, ayan, itinabi ko muna yung mga bato dyan. Sabi ko, mabigat na, hindi ko na kaya ng oras. Kahapon nga ako, pag alis ko, nagpunas na ako ng wipes ng kamay, and then, ayun na, pagkapunas ko ng wipes, nagbis ako. Sabi ko, sana wala akong masyadong makatabi doon sa Hinulid. Kasi baka maamoy akong sobrang amoy pawis, nakakahiya. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng maligo kasi mamamatay ako kung maliligo ako, magkakasakit ako at pwedeng kasama ng kalusugan ko. Samantalang kung hindi lang ako naligo na pumunta doon ay, ayan, sabi nga ni Ikaan, nakakamatay daw din po minsan yung sobrang linis. At saka hindi na talaga ako pwedeng magbasa. Kawawa naman yung katawan kong sobrang rugado. Ayan, tapos, sabi ko kagabi, mga 7 na nandito pa ako sa sabi ko, it's something na dapat may ilagay ako. At eto, ayan, nilagay ko siya dyan. Ito naman, nakapat naman itong palmira. Kaya, para mas may konting mayroon pa pong dapat idagdag. Dapat ma-enhance yung ground. Design, pwedeng fraggrass, pwedeng pebbles, or mga graba, yung siguro, mga ganyan po kasi ay ginagastusan na. Kailangan na ng pera. Kaya maybe siguro to follow na lang. Pero at least ngayon ay lumiwanag. Ayan nga dyan po sa side, hindi pa dyan nagagalaw. Hindi inaabot ng oras. Pero sa ngayon, ayan, nakikita nyo po ba? Ayan na. Lumiwanag po talaga siya ng husto. Sobra siyang liwanag at bandang mga bandang mga 3:40, ayan, 3:30, malilim na po dito. Kaya okay na. Okay na yung dito maupo. Ito yung pinakagusto kong upuan kasi medyo stretch siya. Nag-stretch sa wall. Naghihinat, mas nakaka-relax sa likod. Kumpara doon sa cement na garden seat. Ayan. Tapos, yung po pala, yung drip food dyan. Nakalagay dyan yung drip food. Ito na po pala siya. Ayan, dito na siya nakalagay. Pero dapat hindi ito dito nakalagay. Mayroon sana ako itong paglilipatan. Kaso po hindi talaga siya kayang buhatin. Nakita niyo po doon sa video, sinusukwat siya nung lando kasi hindi po siya mabuhat. Sa sobra na pong bigat kasi parang na-absorb na nitong driftwood yung tubig. Nasaghum, ayan, nasaghum na masyado. Sa Bicol nasaghum. Pero yan parang sobra siyang babad na babad sa tubig. Kasi nga po yung forma ng driftwood ay pag parang pa-boat style. Kaya talagang masyado yung tubig dyan sa kahoy. Kaya ayan, dito ko na lang muna. Tapos etong mga ibang kruton, dyan ko na muna. Kasi dapat direct ground ito. Kaso yung paglilipatan ko ay hindi pa ready. Kaya pang samantala ay nilagay ko po muna dyan. Tapos po, mapunta naman po tayo dito sa may bahaging ito, dito sa may patwalk o pathway. Di ba po nakalagay dito itong mga ganitong klase ng mga bromeliad. Ngayon po, talagang inalis ko. Sobrang madaming inalis po ako nung mga, ganito po yung mga snake plants na ganitong very common. Grabe, siguro mga more than 200 na puon. Yan. Kasi sobrang siksika na po. Ngayon, sabi ko, kailangan malinis yung ilalim. At para lumuwag din dito, para bago naman. Ayan, nilagay ko na lang dyan sa ilalim nung mga matataas na kruton. Mas na maximize yung space at mas malinis at malinaw tingnan. Same lang po dito. Ayan po, kung makikita nyo po ay nilagay ko lang dyan sa ilalim. Atong ayan, namumulaklak sila. Ang ganda lang po dyan sa ilalim na yan. Ayan. Malinis tingnan at very organized. Napaka-presko. Tama naman si Ma'am Belma, yung viewers ko na wag ko na raw putulin ang mga croutons. Huwag ko na daw po putulin yung mga croutons kasi sayang po. Matataas naman at ang hirap din magpataas ng crouton. Kaya ayan, hindi ko na po pinutol. Papakinabangan ko yung kanyang shade, yung lilim niya para doon sa ibang mga plant na tulad nito. At yun po, magtatanong kayo, saan naman napunta yung mga crouton doon sa bahagi na yun?
yung mga makukulay na. Tapos ayan po pala niyan dito sa kabila. Ayan. Tapos eto, inalis ko din yung mga snake plant dyan. Kaya kung makikita nyo po, napakaliwanag at kitang-kita yung beauty ni Peace Lily. At eto, sobrang ganda, sobrang liwanag po talaga. Kahit inabot ako ng 9 days o 10 days, sulit naman po kasi ang hirap din po talagang mag-garden. Lalo kung ikaw lang mag-isa, hindi yung anak ko na asahan ko naman siya, kung yung mga buhat-buhat minsan tulad ngayon wala. Yung pagbubuhat po talaga yun yung nakakaubos ng lakas ko. At ako lang yung may ano dito, yung para ako lang yung pwede makagawa nito. Ayan. Tapos eto naman, ganyan, inalis-alis ko na lang, pinaliwanag ko. Sobrang ganda nitong likwala. Ayan, mataas na sa akin. Ayan. Ayan po, oh. Sobrang liwanag na po dito sa aking garden at sobra ng presko. At nakikita nyo na po, oh, nakakahinga na yung ibang plants. Sobra lang talagang bilis dumami nung snake plant na green. Ayan po, oh. Ito, pawala na po yung bulaklak nito. Sayang lang at ngayon na nag-vlog ako ay ubos pa, patuyo na yung mga bulaklak. Ayan, magaganda yan ito noon nung mga nakaraang buwan. Kinasagsagi ito ng pagbubulaklak niya. Ngayon na blinag ko ay ayan, patuyo na yung mga bulaklak. Same lang po dito. Ganon din yung ginawa ko. Dito ko po pala nilipat. Yung mga croton po doon sa may harap ng bintana. Doon sa may na po, sa gagawaan ko. Eto na po, dito na at the same lang sa kabila, nilagay ko na itong mga bromeliad dyan sa mga ilalim niya para yan ma-maximize yung space at hindi masayang para mas lumuwag. Ayan, puro lumuwag yung ano ko ngayon, hapas lumuwag. Ayan. Siguro po para bago din. At saka tama naman yung mga anak ko na i-adjust ko kasi po yung mga halaman ay lumalago, lumalaki. Kaya, yan po yung aking ginawa. Tapos, eto, yan. Dito ko pala ito nilipat. Itong minanggang pula. Diyan. Ayan. At ito naman yung minanggang dilaw. Dito din. Dogtang. Ayan. Yellow horn. Ayan, dito. Itong rubber tree, hindi ko pa naaalis. Yung isa, naalis ko na dito sa kabila. Ayan, alis ko na. Wala pa akong mapaglipatan. Kasi nga po, nasabi ko ng una ay kailangan prepare yung mga paglilipatan ko niya. Hindi pa prepare po. Kasi ipapaputol ko yung mga kahoy bago ako maglipat. Kasi kung ililipat ko po yung mga halaman na hindi pa naputol yung mga sanga ng kahoy, mababagsakan lang po. Kaya ilipat ko siya pag naputol na yung mga kahoy para hindi na siya madistorbo. At ayan. Ayan po. Lumiwanag at naging maluwag. Dito naman sa kabila, ayan, ganun din. Ngayon mga plantito, wala pa ako nung mga, yung parang pa-welcome, yung parang ginawa ko, yung parang wini-welcome ko kayo, anong tawag doon? Yung parang lang, mga second lang na may video-videong ganon. Tapos yung pa-end na pa-thank you. Wala ako nung kasi akala ko masisira na tong cellphone ko. Bigla itong hindi na gumana. Na-reformat. Nawala nga yung mga picture at mga videos ko din dito sa cellphone ko. Kaya, ayan, nawala din yung parang yung may ginawa akong welcome. Ayan, pero okay lang naman siguro kahit wala yun kasi importante naman po ayan, i-share ko sa inyo yung update sa aking garden at kung ano yung ginagawa ko, kung anong ideas, kung anong mga ayos yung ginagawa ko dito. At sa ngayon ay ayan, malinis ang garden. Doon ay hindi pa. Ayan, thank you so much mga plantito sa pagsama niyo po dito sa episode na ito. Sa aking mga subscriber, thank you so much. Sa lahat ng viewers. Sa mga nadagdag po na subscribers. At sa talagang nandyan, mula sa simula ng journey ko.
Hindi ko po ma-imagine na sinamahan nyo ako mula sa simula kung paano ko ginawa yung mga ayos dito, ayos dyan. Andoon po talaga kayo na nakamasid, nakita nyo paano ko inayos, paano yung hirap, yung oras, lahat-lahat na nakamasid kayo. Pero ngayon, ayan, inayos ko naman ng panibago. At andito na naman kayo nakamasid at nakasubaybay para tingnan kung ano yung gagawin ko. Thank you so much po sa lahat, sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all po.